Magandang araw po sa inyong lahat. Sana matapos niyong panoorin tong aking vlog ay makapag-subscribe kayo sa aking YouTube channel. At sana matapos niyong panoorin tong vlog kong ito, pakihit na lang din yung notification bell para every time na nagkakaroon ako ng bagong vlog ay palagi kayong manonotify. At yung palaging nire-request na sabong kasi dito sa mga vlogs ko ay marami nang lumalabas na ads. Sana pag lumalabas yung mga ads, huwag niyo siyang i-skip. Papanoorin niyo ng buong buo lahat ng ads na lumalabas diyan sa aking vlog. At yung isa pang request sa Sir Bong, sana itong vlog kong ito ay may share nyo sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kasamahan, at importante sa inyong mga co-teacher. Bago natin puntahan yung topic natin ngayon, pag-usapan uli natin yung DepEd Memo 53, Nung nakaraan, ito yung topic ko sa aking vlog. Di ko lang alam kung napanood nyo na yung vlog ko tungkol dito sa DepEd Memo 53. Kasi may mga nagtatanong na guro, paano na raw yung mga paggawa ng DLL, yung paggawa ng lesson plan ng ating mga guro, yung paggawa nila ng learning materials, kasama dito yung mga PowerPoint presentations ng mga lesson at marami pang iba na regular na ginagawa ng ating mga guro. Kasi maraming DepEd issuances na yung mga ganitong work ng ating guro ay maaring gawin sa kanilang bahay. At sabi din sa mga existing DepEd issuances, pwede rin ito gawin sa paaralan. At ito yung alam natin na kukumpleto sa 8 hours task ng guro per day. Kaya kung yung guro ay tapos na sa kanyang teaching work, pwede niya piliin na yung kanyang 2 hours work ay pwede niya gawin sa bahay. So ang tanong, ganito pa rin ba ang nasa provision ng DepEd Memo 53? To my understanding ay oo. Yung nakalagay sa DepEd Memo na yung mga ancillary tasks ay either dapat gawin sa loob ng school or pwede sa labas ng school. To my understanding, this refers dun sa paggawa ng DLL, paggawa ng lesson plans, and others. Actually, nakakalito siya kasi ang ginamit na term ay ancillary task. Again, sa pagkakaunawa ni Sir Bong, this ancillary task, ito yung paggawa ng mga lesson plan, lesson materials for teaching ng ating mga guro. Kaya consistent yung mga DepEd issuances sa 6 hours teaching ng ating mga guro at 2 hours naman para sa lesson preparations na pwede gawin sa school or pwede gawin ng guro sa bahay. Kaya lang gaya ng sinasabi natin, palagi itong may certification of undertaking kung sa loob ng school gagawin. Kung outside the school naman, obligadong mag-log yung guro kung saan niya gagawin yung kanyang task. At daily ito gagawin. Again, ito yung pagkakaunawa ng Sir Bong sa DepEd Memo 53. Kaya lang ang medyo malungkot, alam nyo dear teachers, bakit yung mga ancillary services like school paper advisor, SSG advisor, sports coordinator, and others, hindi na siya kinukonsider as teaching loads ng ating mga guro. Kasi sabi sa DepEd Memo, only actual teaching and the class advising are considered teaching loads. Alam nyo, kapag ganito ang nangyari, alam nyo dear teachers, kapag ganito ang nangyari, baka wala ng guro ang gusto maging isang grade level chairman or wala na rin gusto maging isang school paper advisor and others. Kasi ang magiging reason ng guro, hindi naman kasama sa teaching loads. Bakit pa ako papayag na mabigyan ng ancillary services? Alam nyo, ang maapektuhan dito ay yung ating mga school activities. Again, ito yung pagkakaunawa ni Sir Bong tungkol dito sa DepEd Memo 53. So, puntahan naman natin yung iba pa nating topic, May mga guro kasi na nagtatanong kung pwede raw ba mag-apply yung Teacher 1 to Teacher 3. Alam nyo, napakarami ko ng vlog tungkol dito. Alam nyo, definitely, pwede mag-apply ang isang Teacher 1 to Teacher 2 or
Teacher 3. Basta makukomply ng guro yung mga criteria or qualifications ng Teacher 3, pwede mag-apply ang isang Teacher 1 to Teacher 3. Pero dapat yung teachers ay naka 3 years na in the service or dapat meron ka ng 3 IPCRF. So again, pwedeng mag-apply from Teacher 1 to Teacher 3. Same thing, ang isang Teacher 3 naman, maaari siyang mag-apply from Teacher 3 to Master Teacher 1. Basta again, dapat makomply ng isang Teacher 3 yung mga criteria or qualifications ng isang Master Teacher 1. Sir Bong, from Teacher 1 or Teacher 2, pwede po ba mag-apply ng Master Teacher 1? Sa pagkakaalam ko ay pinapayagan ito. Pero dapat yung credentials ng guro ay exemplary. Pag sinabing exemplary, marami siyang mga achievements ng national, meron siyang speakership sa region at national, meron siyang research, naging outstanding teacher siya, graduate siya ng MA or graduate siya ng doctoral. Kung ganito ang mga credentials, pwede natin sabihin na exemplary at pwede siya payagan na mag-apply to Master Teacher 1 kahit siya ay Teacher 1 or Teacher 2 pa lang. Meron ba kayong natutunan sa diniscuss natin ngayon? Maraming salamat sa inyong lahat.